Maulang bati po sa lahat ng makakarinig ng kwento ko. Ako po si Cesar. Mahirap kalimutan yung mga karanasan na totoong nangyari sa mga kamag-anak ko. Naging bahagi rin kasi ako. Nasaksihan ko dahil nakitira ako sa bahay nila ng medyo matagal ding panahon. Unang tira ko sa kanila ay nung magte-take pa lang ako ng exam para sa kurso ko. Ang tito Roy ko na nakakatandang kapatid ng tatay ko, ang nakatira noon sa bahay nila, kasama yung anak na si Crystal, at pangalawang asawa na si Tita Claire. Ang tunay na asawa talaga ni Tito, na si Tita Amy, ay nasa ibang bansa. Matagal na silang hiwalay, mga 4 na taon na mula pa man daw nang mag-abroad si Tita Amy. Naiwan sa pangangalaga ni Tito, yung pinsan kong sabihin na nating special child. Ang totoo si Raven, hindi ko alam ang eksaktong kondisyon ng pinsan ko. May katawagan talaga roon, pero nakalimutan ko na. Basta hindi siya normal kumilos at mag-isip. Tawagin na lang natin siyang Crystal. Kahit ganun yung pinsan ko ay nakikita ko naman na matsagas siyang inaasikaso ng madrasta niya. May mga pagkakataon nga lang na tingin ko pinipigilan lang ni Tita Claire na magalit. Alam niyo yun? Yung tipong gustong-gusto na rin niyang magwala kapag pinagwawalaan siya ni Crystal. Kapag hinahagis ni Crystal yung pagkain o kaya ay nagpupupo sa sahig o umihi sa kama. Pero minsan lang naman yun. Madalas ay magkasundo na rin sila. Malambing din kasi si Crystal. Lagi siyang yumayakap at kumakandong pa kay Tita Claire at kay Tito Roy. Kahit na ang edad niya ay nasa 14 na. Tapos tuwang-tuwa siya kapag nakakatanggap siya ng padala mula sa tunay niyang mami. Hindi nakakalimot si Tita Amy na suportahan yung anak niya. Nung magbuntis si Tita Claire, naging mainiti ng ulo niya. Konting pagkakamali ni Crystal ay napapagalitan talaga siya. Isang gabi pa nga may narinig akong pinag-uusapan nila ni Tito Roy. Naiihi ako noon kaya lalabas sana ako ng kwarto para magbanyo. Pero hindi agad ako nakalabas kasi nakita kong nasa sala sila at meron nga pinag-uusapan. Nakinig mo na ako. Oo na po si Raven, medyo may pagkalalaking marits ako. Nakuryos lang kasi ako dahil narinig ko na yung pinag-uusapan nila ay yung pinsan kong si Crystal. Siguro pinaglilihan siya ni Tita Claire. Ang sabi kasi ni Tita ayaw daw muna niyang makita si Crystal dahil baka maging katulad ng baby niya. Nakikiusap siya kay Tito na baka pwedeng doon na muna si Crystal kina Lola Patring. Nanay nila Tito na siyempre lola ko. Si Tito Roy naman ayaw niyang pumayag. Naaawa raw siya sa anak niya. Saka hindi raw yun maaasikasong mabuti doon nila Lola Patring dahil bukod siya matanda na ang nanay niya at marami na ring iniindang sakit. May nagtitinda pa ng mga kakanin. Tapos ayun may pagtatalo ng naganap sa pagitan nila. Para maawat yun ay lumabas ako ng silid. Kumamot ako ng ulo. Kunwari ay nagising ako sa lakas ng mga boses nila. Yun ang sinabi ko para maisip nila na napapalakas ang pagtatalo nila. Baka marinig ng mga kapitbahay. Ayon at tumigil sila. Nakasimangot na pumasok ng kwarto nila si Tita Claire. Mula noon si Raven, napansin ko na hindi na naging maganda ang pakikitungo ni Tita kay si Crystal. Naging matabang na, lalo na kapag nasa trabaho si Tito. Minsan nga kahit wala namang ginagawa si Crystal, ibigla na lang niyang pinapagalitan. Pinapaalis sa harap niya. Ayaw daw niyang makita. Umiiyak tuloy si Crystal. Naawa ako sa pinsan ko, kaya hindi ako nakatiis. Sinabi ko kay Tito Roy, ba't ka ko ganun si Tita Claire? Dati naman ang bait-bait niya kay si Crystal. Sabi naman ni Tito, baka raw gawa ng paglilihi. Si Crystal ang pinaglilihian. Ganun daw talaga, kapag napaglihian ng isang tao o bagay, pwedeng gustong-gusto at pwede rin naman na ayaw na ayaw. Huwag daw akong mag-alala, babalik din ang dating ugali ni Tita kapag nakaraos na sa stage ng paglilihi. Si Tita ay mingaraw dati si Lolo ang napaglilihan. Ayaw na ayaw daw makita ang lolo ko. Isang madaling araw habang nagre-review ako sa kwartong pinagamit nila sa akin, inarinig kong parang umuungol sa kabilang kwarto si Crystal. Para bang nahihirapang huminga. Napalabas tuloy ako ng kwarto. Pinuntahan ko siya sa silid niya. Pagkapunta ko ron, inakita kong nakahiga siya sa kama ng tuwid na tuwid ang mga kamay at paa. Parang naninigas habang tumitirik ang mga mata at sige sa pagungol. Natakot ako. Kinatok ko agad sina Tito sa kwarto nila. Agad naman din nilang pinuntahan tapos sinugod nila sa ospital.
Pag-uwi nila kinamusta ko agad si Crystal. Hindi kasi nila kasama nung umuwi. Sabi ni Tito kailangan pang obserbahan ang kalagayan ng pinsan ko. Kaya in-admit muna sa ospital. Babalik din daw doon si Tita Claire para magbantay. Kukuha lang ng mga gamit. Hindi kasi pwede si Tito dahil may trabaho siya. Tinanong ako ni Tito Roy kung pwede raw ba na ako muna yung pumalit kay Tita Claire kapag may oras ako. Siyempre, umuwi ako. Hindi ko naman yun matatanggihan dahil malaki ang utang na loob ko kay Tito. Tsaka isa pa concern talaga ako sa pinsan ko. Lalo na at si Tita Claire ang magbantay sa kanya. Eh di ba nga pinaglilihan siya? Buti na lang puro pagre-review pa lang ang ginagawa ko noon. Ang nangyari nga noon ay halos ako na lang ang nagbabantay kay Crystal kaya doon na ako sa ospital nagre-review. Isang gabi antok na ako kaya sinara ko na yung reviewer ko nung mapatingin ako kay Crystal. Napansin ko na namamantal yung kamay niya. Inalis ko yung kumot sa katawan niya at nakita kong pati pala ang hita at binti niya. Eh may mga pantal din kanina lang wala siyang ganoon kaya dali-dali akong nagpunta doon sa nurse station. Sinabi ko yung nakita ko. Pinuntahan naman nila agad at sinek yung kalaguyo ng pinsan ko. Nakakapagtaka na pagkatapos lumabas ng resulta ng mga ginawa nilang pagsusuri ay hindi nila nalaman ang dahilan ng pagkakaganoon ni Crystal. Yung matandang janitor doon sa ospital, naririnig niya ang pag-uusap ng doktor at ni Tito Roy. Pagtalikod ng doktor, kinalabit niya si Tito at sinabi na subukan daw naming ipaalbularyo. Ayon pa sa janitor maraming kaso na siyang nasaksihan na dinala sa ospital na yon pero hindi nakita ang sakit. Kaya pala ay kinukulam o di kaya'y binabarang. Nung una ay nagdadalawang isip pa si Tito. Nung sabihin niya yon kay Tita Claire ay nakita kong parang natakot si Tita. Napaisip tuloy ako kung may kinalaman ba siya sa nangyayari kay Crystal kasi ayaw niyang ipaalbularyo. Pero kung totoo naman na nakukulam ang pinsan ko, eh siya lang ang may motibo para gawin yun. Lalo tuloy akong naawa kay Crystal. Dahil ang dati na niyang mahirap na kalagayan, dahil hindi nga siya normal, ay mas lalo pang naging mahirap dahil sa nangyayari sa kanya. Sa akin nagpasama si Tito dahil ayaw ni Tita Claire na sumama sa albularyo. Baka raw kung anong masagap doon ang magiging baby nila. Kasama na nga rin namin noon si Crystal dahil nilabas na siya sa ospital. Wala nga kasing makitang sakit yung mga doktor. Pagdating namin sa bahay ng albularyo ay tinawas agad siya. Ang lumabas sa tawas ay babae na malapit sa kanya. Isang babae raw na may lihim na galit at gustong makaganti. Nagkatinginan kami ni Tito. Ang naisip agad namin ay si Tita Claire. Ewan ko lang si Tito kung ano ang nasa isip niya nung mga sandaling yun. Ayon pa sa albularyo ay hindi kulam kundi isang barang ang nangyayari kay Crystal. Kaya huwag na raw kaming magulat kung isang araw ay makakita kami ng insekto sa kwarto o sa mismong katawan ni Crystal. Pero huwag daw kaming mag-alala. Gagawan niya ng paraan na mapagaling ang pinsan ko. Habang pauwi kami noon ay kita ko sa muka ni Tito yung pagkabalisa. Mukhang malalim ang iniisip niya. Si Crystal naman pilit pang nag-aya sa mall. Umiyak nang hindi pinagbigyan ni Tito Roy. Gusto na kasing makauwi ni Tito. Kinagabihan noon narinig kong nagtatalo sina Tito Roy at Tita Claire sa loob ng kwarto nila. Parang pinagtatalunan nila ang tungkol kay Crystal. Siguro sinabi ni Tito yung tungkol sa lumabas sa tawas ng albularyo. Tapos narinig kong umiiyak si Tita at sabi pa niya hindi raw niya yun magagawa. Pero naiisip ko rin parang hindi naman ganun kalaki yung galit niya kay Crystal para ipabarang niya. Pero kung hindi siya, sino naman kaya? Nawawala tuloy ako sa focus sa pagre-review noon. Kasi natutuon yung atensyon ko sa problema nila, na problema ko na rin dahil nga nakikitera ako sa kanila. Pagkalipas ng mga ilang araw, umasa kami na bubuti na yung kalagayan ni Crystal dahil ginagamot naman siya nung albularyo. Pero si Raven, kabaliktaran ang nangyayari. Sa halip na bumuti ang kalagayan ng pinsan ko, ay lalo pang lumala. Halos mamagana yung katawan niya sa pamamantal at tama yung albularyo. Mukhang nababarang nga. Dahil pagpasok ko isang araw sa kwarto niya, ay nakita kong may mga insektong nagliliparan sa loob. Binugaw ko ng binugaw palabas ng kwarto niya. Nung makaabot kay Tita Amy ang nangyayari sa anak niya, ay agad siyang nagpaalam sa amo niya. Sa pagkakatanda ko ay nagkaproblema pa noon si Tita sa pag-uwi dahil ayaw siyang payagan ng amo niya.
Domestic helper siya sa Hong Kong. Hindi ko ma-imagine yung sakit ng pangyayaring yun para kay Tita Amy. Dahil nakauwi nga siya pero hindi naman na niya inabutang buhay ang anak niya. Isang araw bago siya nakauwi ay namatay si Crystal. Nung inembalsa mo ang pinsan ko, may nangyari doon na kinagulat ng lahat ng mga nakakaalam, lalo na yung mga embalsamador. Habang inembalsa mo raw kasi si Crystal, ibiglang may naglabas ang mga insekto mula sa iba't ibang butas ng katawan niya. Mga buhay na insekto. Sa takot daw ng dalawang embalsamador ay nagtakbuhan sila. Pero wala silang mapagpilian, kundi balikan ang bangkay pagkaraan ng ilang minuto. Pagbalik naman nila, ay okay na raw. Wala na roon yung mga insektong hindi nila mawari kung anong klase. Nag-usap-usap yun sa burol. Kahit nung nakaburol na si Crystal, inakakakita pa rin kami ng insektong nakadapo sa kabaong niya. Pag ganoon, tinataboy agad namin. Matapos mailibing ang pinsan ko, pinalayas ni Tita Amy, si Tito Roy at Tita Claire. Sa bahay. Noon ko lang nalaman na yung bahay pala na yun ay pag-aari ni Tita at siya ang bumili. Sabi ng iba, may karapatan din daw si Tito dahil mag-asawa sila at kasal sila. Pero para walang gulo ay pumayag na lang si Tito Roy at umalis kasama si Tita Claire. Siyempre kasama na ako sa alis sana dahil yung kamag-anak ko talaga ay si Tito Roy. Pero pinigilan ako ni Tita Amy. Sabi niya wala naman daw akong kasalanan sa nangyari. Labas daw ako ron. Saka marami pa siyang gustong itanong sa akin tungkol sa mga nangyari kay Crystal noong wala siya. May isa pang hiningi sa aking pabor si Tita Amy. Kung pwede raw, tauhan ko muna yung bahay. Dahil pagkatapos ng binabalak niyang gawin ay babalik din siya sa Hong Kong. Wala naman siyang mapapatirang kamag-anak doon. Dahil puro may kanya-kanyang buhay na sa Mindanao yung mga kamag-anak niya. Wala siyang kapatid at matagal na rin namatay yung mga magulang niya. Kaya pumayag ako sa pakiusap niya na ako na muna ang tumauroon pansamantala. Kasi ayaw din niyang paupahan dahil nandoon yung alaala ng anak niya. Hindi niya gusto na may ibang tumira. Ako naman sinabi ko lang kay Tita Amy kung ano ang totoo. Sabi ko okay naman yung pag-aalaga ni Tita Claire kay Crystal maliban na lang nung mapaglihiyan. Pero hindi rin naman kako ganun kagrabe. Parang isang ina lang din na naiinis sa anak. Tingin ko hindi 100% na naniwala sa akin si Tita Amy. Sabi niya lumabas din daw ang tunay na kulay ng Claire na yon. Sabi ng aba niya at hindi mapagkakatiwalaan. Tapos yung mga kapitbahay namin walang magawa sa buhay, narinig kong sinusulsulan pa nila si Tita na ipabarang din si Tita Claire. Gumanti raw dahil buhay ng anak niya ang nawala. Isang gabi pag uwi ko galing sa kaibigan ay nadatnan ko si Tita Amy na nakaupo sa sala. Kanina pa raw niya ako hinihintay. Kaya pala ay gusto niyang magpatulong na maghanap ng mangkukulam o mambabarang. Hindi raw kasi siya matahimik hanggat hindi niya nabibigyan ng katarungan ang pagkamatay ng anak niya. Hindi agad ako nakaimik nun. Hindi ko kasi alam kung ayunan ko ba siya o kukontrahin. Kapag kinontra ko baka magalit sa akin at palayasin din ako ron. Wala pa naman akong budget para maghanap ng dorm dahil dumadaan din sa krisis ang pamilya namin nun. Naramdaman yata ni Tita na nag-aalangan ako. Kaya sinabi niya sa akin na huwag akong mag-alala. Siya na ang bahala sa ibang pangangailangan ko sa pera. Basta tulungan ko lang daw siya. Hindi na talaga ako nakatanggi si Raven. Wala naman akong kilalang mangkukulam o mambabarang. Pero sabi ko kay Tita, may alam akong albularyo. Yung pinuntahan din namin ni Tito Roy. Ayaw sana ni Tita pero sinubukan din naming puntahan. Para doon siya magtanong kung may kilala ba ang albularyo na makatutulong sa binabalak niya. Sabi ng albularyo, may kakayahan din siyang mambarang. Natutuhan niya sa tsahin niya sa probinsya dati. Malaki ang ibabayad ni Tita. Kaya tinanggap ng albularyo yung pinapagawa niya. Si Tita Claire ang gusto niyang ipabarang. Hindi ako mapakali nun. Naiintindihan ko naman ang saloobin ni Tita Amy. Pero naawa rin ako kay Tita Claire. Kasi baka mamaya ay hindi naman siya ang may kasalanan sa nangyari kay Crystal. Nakita ko kung paano siya umiyak nang mamatay ang pinsan ko. Sabi naman ng iba sa mga kapitbahay namin, iyak buhaya raw. Yung parang hindi naman totoo. Matapos isagawa ng albularyo ang pambabarang kay Tita Claire, gusto ni Tita Amy na makibalita ako kung ano na ang nangyayari kay Tita Claire. Kung tumatalab na ba ang barang. Ang ginawa ko, pinuntahan ko sina Tito Roy doon sa bahay nilang bago.
Inuupahan lang nila. Sabi ko na padaan lang ako kasi may pinuntahan akong malapit doon. Mukhang okay naman sila. Malaki na yung tiyan ni Tita Claire. Pinapasok pa nga nila ako at pinagmeryenda. Kinamusta rin nila si Tita Amy. Sabi ko okay naman. May inaasikaso lang pero babalik na rin ang Hong Kong pagkatapos. Hindi ko maasabi na inaasikaso niyang magantihan si Tita Claire. Tingin ko wala namang nangyayaring kakaiba kay Tita Claire. Maaliwalas yung muka niya at hindi na siya masungi tulad nung naglilihi siya. Baka tapos na siyang maglihi kaya bumalik na siya sa dati. Pero si Raven, naisip ko rin na baka kaya masaya na siya kasi wala na si Crystal. Kung ano-ano na tuloy ang naiisip ko noon dahil sa nangyari. Bago ako umalis napansin ko yung pulang kwintas ni Tita Claire. Pula talaga yung chain na parang sinulid lang. Tapos yung pendant maliit na bilog. Sabi ko anong klaseng kwintas ba yun? Saka di ba sabi ng matatanda bawal magsuot ng kwintas ang mga buntis dahil pupulupot daw sa lig ng baby o magkakandabuhol ang pusod. Ewan, basta may pamahiin na ganoon ng matatanda. Siguro alam na ng mga babae yun. Sabi niya bigay daw yun ang lola niya. Proteksyon laban sa masasamang elemento. Dahil yung mga buntis daw ay lapitin ng mga nilalang ng dilim. Napatango-tango na lang ako. Binalikan namin ni Tita Amy yung albularyo. At kinwestiyon siya ni Tita kung bakit wala pang nangyayari sa pambabarang niya. Sabi ng albularyo mukhang may proteksyon si Tita Claire. Imposible raw kasi na hindi tumalab ang barang niya. Naalala ko yung kwintas ni Tita Claire na parang sinulid na pula. Baka yun ang dahilan kaya hindi tumalab sa kanya yung barang. O baka dahil wala naman talaga siyang kasalanan. Pero bakit si Crystal na barang? Anong kasalanan niya? Hindi ko na lang sinabi kay Tita Amy yung mga nasa isip ko. Umuwi kami na hindi maganda ang mood niya. Akala ko susuko na si Tita Amy at hahayaan na lang yung mga nangyari. Pero kinabukasan nagpasama siya sa akin sa kalapit naming probinsya. May nabalitaan daw siyang magaling ng mambabarang doon. Sinubukan ko siyang pigilan kasi baka kung saan siya dalhin ang paghihiganti niya. Pero tumuloy pa rin kami. Nabigo akong pigilan siya. Pinuntahan namin yung mambabarang. Medyo liblib na yung lugar. Nag-iisa lang yung kubo niyang nakatirik sa dulo ng malawak na bukid. Tinignan muna ng mambabarang na matandang babae yung picture ng babarangin niya. Pinakiramdaman yun. Tapos napailing siya. Bago raw niya gawin gusto muna niyang masiguro na may kasalanan nga ang babarangin niya. Hindi raw kasi siya ng mambabarang ng taong walang kasalanan sa nagpapabarang o sa pinaparatang sa kanya. Pumayag naman si Tita Amy. Hiningi rin ng matanda yung picture ni Crystal. Pinagtabi niya yun. Tapos nagsindi siya ng kandila at tinirik sa pagitan ng dalawang larawan. Pumikit siya at bumigkas ng orasyon. Maya-maya ay kinuha niya yung mga patak ng kandila sa sahig. Inangat at tinignan sa liwanag. Napailing na naman siya. Sabi niya, mali ang tao na gustong ipabarang ni Tita. Nagulat si Tita. Nagkatinginan kami. Pinakita sa amin ng mambabarang ang hugis ng nabuong patak ng kandila. Isang babaeng matanda daw yun. Nakasalamin at malapit din sa pamilya namin. Kami lang daw ang makakapagsabi kung sino yun. Bumalik na lang daw kami kapag natukoy na namin kung sino ang imaheng nabuo ng kandilang inorasyonan niya. Isa lang naman ang matandang babae na nakasalamin na kamag-anak namin. Si Lola Patring, ang nanay ni Tito Roy, na biyana ni Tita. Habang sakay kami ng bus, sinabi sa akin ni Tita na dadaan kami sa bahay ni Lola Patring. Noong araw pa man alam ko na hindi sila magkasundo. Kaya nga bumukod sila ni Tito. Ayaw ni Lola Patring kay Tita Amy dahil dati nila siyang kasambahay. Yun ang kwento sa akin ng mama ko. Pero umikot na nga yung mundo at sila Lola Patring ay naghirap. Nagtitinda na lang ng kakanin at si Tita Amy naman ang medyo nakaangat ng makapag-abroad. Pagdating namin sa bahay ni Lola Patring ay madilim. Akala nga namin walang tao at naiwan lang na nakabukas yung pinto. Pero maya-maya ay narinig namin na pababa ng hagdan si Lola Patring. Parang hindi nga siya nagulat nung makita kami. Para bang inaasahan na niya ang pagdating doon ni Tita. Direkta agad ang tanong ni Tita Amy, ni hindi nga siya nagmano sabihin na niya. Ang tanong agad niya, anong kinalaman ni Lola sa pagkamatay ng anak niya?
Kumunot yung noo ni Lola Patring at direkta rin ang naging sagot sa kanya. Walang pagtanggay Sir Raven. Ang sabi niya kung meron man daw dapat magtaas ng boses at magalit, ay siya yun. Dahil may masamang bagay na inilihim sa kanya si Tita Amy. Natigilan si Tita, parang nabigla siya sa sinabi ng biyanan niya. Pero saglit lang yun, binalik niya kay Kristal ang usapan. Sabi niya wala raw awa si Lola sa apo niya. Sa sagot ni Lola Patring, doon naman ako nabigla. Nang sabihin niya na hindi niya apo si Kristal, kundi anak ng asawa niya at ni Tita Amy. Nanlaki talaga yung mga mata ko. Paano nangyaring anak ni Lolo ang anak ni Tita? Nalinawan ako nung umiiyak na sinabi ni Tita na kung inamin niya yun dati sa biyanan niya na pinagsamantalahan siya ng biyanan niyang lalaki at si Kristal ang naging bunga. Tsak na hindi siya paniniwalaan. Talaga namang hindi naniwala si Lola na pinagsamantalahan siya ni Lolo. Ang hinala ay nagkaroon talaga sila ng relasyon. Tapos ayun na, nagpalitan na sila ng maaanghang na salita. Nagsumbataan tungkol sa mga nangyari noong araw pa. Inawat ko naman siyempre, pero pareho silang mainit. Hanggang sa madulas si Lola Patring at nasabi niyang dapat lang kay Kristal ang ginawa niya. At isusunod daw niya si Tita para magsama-sama na sila sa impyerno ni Lolo. Lalong sumiklab ang galit ni Tita. Tumakbo siya sa kusina. Gusto niyang saksakin si Lola. Buti na lang at naawat ko. Pilit kong kinuha yung kutsilyo sa kamay niya at hinila si Tita palabas ng bahay ng lola ko. Habang pauwi kami, naalala ko yung sinabi ni Tito na napaglihian ni Tita Amy si Lolo. Ayaw na ayaw daw makita. Naisip ko hindi siguro napaglihian ni Tita ang Lolo kundi ayaw talaga niyang makita. Dahil nga sa ginawa sa kanyang kahalayan. Hindi naman sana matutuklasan ni Lola Patring ang lihim na yon ni Tita. Kung hindi lang niya nahalungkat sa mga gamit ni Lolo ang isang sulat na humihingi ng tawad kay Tita Amy dahil sa nagawa niya. Tapos nagbilin na huwag pababayaan ang anak nilang Kristal. Pagkalipas ng napakaraming taon ay noon lang niya na. Buo sa isip ni Lola na ginamit lang ni Tita si Tito Roy para magkaroon ng ama si Kristal dahil hindi pwedeng si Lolo. Pero nung nasa bahay na kami, parang mas naniwala naman ako sa kwento ni Tita. Napaupo siya sa sofa. Umiiyak pa rin. Naupo rin ako sa tabi niya. Tinanong ko kung alam ba ni Tito Roy na hindi niya anak si Kristal. Umiling si Tita. Pero minahal daw talaga niya si Tito. Kaso nga nung naniniilbihan pa siya bilang kasambahay at kasalukuyang nanliligaw sa kanya si Tito Roy ay tsaka siya ginapang ng amo niyang lalaki. Yun nga si Lolo. Pinagbantaan siya at palibasa nga ay wala siyang kamag-anak dito. Kaya natakot siya sa banta. Kaya nanahimik na lang siya. Naisipan niyang sagutin na si Tito. Tapos nung sila na ay inayayang bumukod sila para makalayo na sila kay Lolo. Nung bumukod na sila, sa kanya nalaman na nagdadalang tao na siya. Hindi na sinabi ni Tita kung paano nalaman ni Lolo. Nakita yata yung pregnancy test niya bago pa sila makalipat ng bahay. Parang ganoon yung kwento ni Tita dati. Tapos hindi niya nagawang itanggi. Ang gulo-gulo raw ng isip niya nun. Natanong ko rin si Tita kung mambabarang ba talaga si Lola Patring. Sabi ni Tita hindi niya alam. Pero malinaw naman ang narinig namin na sinabi ni Lola na bagay lang daw ang ginawa niya at gusto pang ang isunod si Tita. Sobra rin akong naapektuhan sa mga nangyayari nun. Hindi ko alam kung paano ko palulubagin ang loob ni Tita Amy. Hindi ko rin alam kung paano siya pipigilan. Nung magdesisyon siyang babalik daw kami sa mambabarang, sabi niya hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nabibigyan ng katarungan ang pagkamatay ng nag-iisa niyang anak. Kahit pabunga ng pananamantala sa kanya si Kristal ay mahal na mahal niya ang anak niya. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng takot para naman sa lola ko. Naawa rin kasi ako kasi nga matanda na siya. Kaso naman kasi yung ginawa niya sa pinsan ko hindi rin talaga makatarungan. Dapat ay binaon na lang niya sa limot ang pagkakasalang yun ni Lolo at pinatawad na lang din niya. Tutal naman ay nakabaon na sa lupa si Lolo. Bakit dinamay pa niya si Kristal na ilang taon din naman niyang tinuring na apo? Dahil ang alam niya ay anak ng anak niya. Hindi lang araw talaga inalagaan ni Lola si Kristal kahit nung bata pa kasi mahirap daw alagaan at hindi nga normal na bata. Desidido na talaga si Tita na ipabarang si Lola. Gusto niya na maranasan din ang binanya ang pinaranas kay si Kristal. Nung araw na yon hindi ako mapakali.
Parang gusto kong tawagan si Tito para ipaalam sa kanya ang mga nangyayari. Baka siya yung makapigil kay tita na ipabarang si Lola. Kaso baka naman iba ang mangyari. Baka mas mapalala ko pa ang sitwasyon kapag nalaman ni Tito Roy ang lihim ni tita at ng tatay niya. Pakiramdam ko nun si Raven ay ipit na ipit ako sa sitwasyon. Nagbibihis na nun si tita. Inaantay ko na lang siya sa sala para umalis na kami. Nung biglang dumating si Tito Roy. Pinatuloy ko. Nagulat ako sa bitbit na balita ni Tito. Si Lola Patring daw. Inatake sa puso. Palabas na si tita nun sa kwarto. Nung marinig niya ay natigilan siya. Iniwan ko sila ni Tito Roy para makapag-usap. Hindi na ako nakinig sa kung anuman ang pinag-uusapan nila. Nung paalis na si Tito, nakita kong tinapik pa siya sa balikat ni tita. Sabi ko kay tita, hindi na matutuloy ang lakad namin. Parang inadya ng Diyos ang nangyari. Siguro para maiwas na si tita sa paghihiganti. Pero hindi pala masaya si tita sa nangyari. Sabi niya, hindi raw dapat namatay agad si Lola. Dapat daw ay naghirap muna, katulad ng paghihirap na binigay sa anak niya. Pero wala siyang magagawa. Kinuha na ng Panginoon ang lola ko. Kahit ganoon ang nangyari, Sir Raven, ay nagpunta pa rin si tita sa burol at libing ni Lola Patring. Dahil ayaw niyang magtaka si Tito. Hindi pa rin pala niya sinabi kay Tito ang tungkol sa lihim niya. Pero hindi ko siya masisi. Sabi niya, wala na ang mga taong involved doon. Kaya gusto na rin niyang ibaon sa limot ang lihim na yon. Kahit wala na si Crystal, ay gusto pa rin niyang kilalanin ni Tito ang anak nila bilang tunay nilang anak. Ayaw niyang ipagkait sa anak niya yon. Kahit kasi may bago ng pamilya si Tito, ay alam niyang mahal din ni Tito si Crystal. Makalipas ang ilang buwan ay nakabalik na si Tita Amy sa Hong Kong. Ilang buwan pa akong nagstay sa bahay niya. Pero nung matapos na yung exam ko, ay umalis na rin ako. Bumalik ako sa amin. Natatakot din kasi ako. May mga pagkakataon na nagpaparamdam sa akin yung pinsan ko. Wala naman akong third eye. Hindi ko nakikita yung multo niya. Pero paminsan-minsan ay naririnig ko yung boses niya. O kaya nararamdaman ko yung presensya niya na parang nasa tabi ko lang. O kaya nasa likod ko. Hindi ko na nakayanan yung takot. Kaya umalis na lang ako. Sa ngayon po si Raven, sa pagkakaalam ko, ay may kamag-anak na si tita na nakatira doon. Sana lang ay natahimik na ang kaluluwa ng pinsan kong Crystal.